Akala ng iba, yung mga taong nakakakilala sa akin, akala nila masayahin akong tao, mahilig magpatawa. Akala nila wala akong problema, pero di nila alam, konti na lang bibigay na. I was 22 years old nang mabuntis ako noon. Akala ko noon, magkakaroon na ako ng isang masayang pamilya. Akala ko, mararanasan ko ng mahalin at yung mga panahong bata pa lang ako, hindi ko na naranasan magkaroon ng buong pamilya dahil grade 3 pa lang ako nung naghiwalay yung mga magulang ko. Sobrang inggit na inggit ako sa mga tao sa paligid ko, sa mga kapwa bata ko. Nakikita ko na sama-sama sila ng mga magulang nila nagsisimba, kumakain sa labas. Samantalang ako, hindi ko naranasan yun. Tapos, nung nagkaanak ako, akala ko yung tao na yun, siya na yung magpupuno ng mga pagmamahal na hindi ko naranasan nung bata pa ako. Yung pala, parehas lang din. Naghiwalay din kami. 4 na taon na mahigit. Kasi wala siyang ginawa kundi bumarkada, mag-inom. Kahit tumitirik na yung mata ng anak ko, wala siya. Yung kahit piso, wala kaming pera para ipadoktor yung anak ko. Inuuna niya pa yung inom kesa gumawa ng paraan para madala sa ospital yung anak ko. Hanggang sa naisipan ko mag-abroad. February 22, 2016 nang dumating ako dito sa Bahrain. Sobrang hirap, sobrang lungkot kasi 1 buwan pa lang ako dun dito sa Bahrain. Nagkasakit yung nanay ko. Lagi siya nahihilo, minsan natutumba siya, nagpapasa-pasa yung balat niya kasi mababa yung hemoglobin niya. Hindi siya makapag-produce ng red blood cells, mas mataas yung white blood cells niya, kaya ganun. Tapos yung tatay ko naman may diabetes, tapos yung sugat niya sa paa umaakyat na, palaki na ng palaki. Alam mo, bago ako umalis sa Pilipinas, nadami akong pangarap. Nakatatlong company na ako na pinagtrabahuhan. Hanap ng company yung mataas ang sahod kasi paano ba naman sasapat yun sa dami ng pamilya na sinusuportahan ko. Tapos lahat ng pagtitiis, tiniis ko na. Hindi lahat ng OFW masarap ang kinakain. Ang iba dyan, kumakain itlog, noodles, titiisin mo yung mga masasakit na salita ng boss mo, yung mga customer mo, para lang may maipadala kang pera sa pamilya mo sa Pilipinas. Kasi dito sa abroad, dapat ang baon mo ay tibay ng loob, mahabang pasensya. Alam mo ba, lahat na ng ipon ko, kung saan na ako nagkautang para lang mapagamot ang aking ina at ang aking ama. Kasi nung panahon na yun, nililihim ng aking ina na kailangan na siyang i-biopsy kasi ayaw niya mag-alala ako. Sabi ko sa kanya noon, sabi ko naman, kahit anong mangyari, sasabihin mo sa akin, huwag mo ililihim. Kasi pag lumala, mas lalo tayo mahihirapan. Tapos nangutang ako last February, last year, sa isang kaibigan ko ng pera. Nilagay ko sa bag ko, yung mismong kaibigan na akala ko
malaki, mapapagkatiwalaan siya pa palang tatrader sa akin. Siya pa yung magnanakaw ng pera na ipapampagamot ko sana sa aking ina. Napakalaking halaga nun, kahit piso hindi ko napakinabang. Sobrang lungkot dito sa abroad kasi magdadaan ng Pasko, bagong taon, hindi mo man lang makakasama yung mga Sobrang namimiss ko na yung anak ko kasi umalis ako sa Pilipinas. 1 year and 2 months pa lang siya ngayon. Mag-a-6 na taon na siya. Mahal na mahal ko yung anak kong yun kasi napakatalino nun. Lagi niyang sinasabi kailan daw ako uuwi. Tapos nung last birthday niya, sabi niya sa akin, "Mama, ang daya mo, inintay kita nung birthday ko, hindi ka dumating." Sobrang sakit nun kasi kung kaya ko lang umuwi. Kung may pera lang ako, bakit hindi ako uuwi, diba? Kaso wala pa akong ipon. Hopefully next year makauwi na ako para mayakap ko siya. Yung mga taong hinuhusgahan ako kasi di naman nila alam yung pinagdaanan ko. Wala na akong magagawa kung ganun yung mindset niyo sa akin. Basta ako, nagmahal lang ako. Kasi naghahanap din ako ng pagmamahal na hindi ko naranasan noon pa man. Sobrang dami dito sa dibdib ko na nakatago na sakit, pero hindi ko lang pinapakita sa kanila kasi ayoko makita nilang mahina ako. May isa pa nagpapasakit ng kalooban ko. Yun yung nung namatay yung kapatid ko nung birthday niya. Mismong araw ng birthday niya, April 29, 2005. Pinagbabaril yung bahay namin kasi hinahanap nila yung stepfather ko. Pero sabi ko, wala naman dun yung stepfather ko eh. Ayaw nilang maniwala. Tinutukan nila ako ng Armalite. Tapos, yung kapatid ko, yung 3 kong kapatid, sabi ko, "Dapa, lumabas kayo dyan." Pero, yung isa kong kapatid, puta ng bala. At the age of 11, namatay siya nang walang kalaban-laban. Isang batang maraming pangarap sa buhay. Sobrang naghihirap kami noon kasi naghiwalay yung nanay at tatay ko. Kaya lahat, nanay ko lang yung umiintindi sa amin. Papasok kami sa school, naglalakad kami. Wala kaming baon. Tapos yung kapatid ko, nung namatay na yon, lagi niyang mas pipiliin ako yung pumasok kaysa sa kanya kasi daw baka mawala daw ako sa honor. Kaya sabi niya, "Ate, ikaw na lang yung pumasok, ako na lang a-absent para may baon ka." Tapos sa murang edad niya, nagtatanim siya ng palay. Tapos tuwing madaling araw, nasama siya kay nanay para mamili ng mga gulay na ititinda kinabukasan. Tapos gagawin niya bago siya pumasok, gagawa siya ng asin, sili, paminta para sa usawan kasi nagbebenta siya sa mga kaklase niya ng dalandan, pandagdag baon namin. Sobrang bait niya. Bago siya mamatay, ang huling hiling niya, sabi niya, "Ate, sabihin mo naman kay nanay, maghukay tayo ng kamuting kahoy. Tapos bumili tayo ng buns." Yun lang, masaya na ako. Handa natin sa birthday ko. Nung time na yun, wala kaming pera talaga, as in wala. Kaya hindi namin siya nabilhan. Hindi namin natupad yung munting hiling niya. Nung nasa kabaong na siya, dugo ng dugo yung ulo niya kahit na imbalsa mo na siya. Tapos,
Nakasimangot siya kasi syempre masama yung loob niya nung namatay siya at di kayo maniniwala sa sasabihin ko. Nung unang araw ng burol niya, may paru-parong pabalik-balik. Tapos yung sulatan ng guest list, umuga. Kasi nagpaparamdam siya na nandoon siya. Grade 6 ako nun. Iyak ako ng iyak kasi sinisisi ko yung sarili ko kasi hindi ko siya naligtas. Wala akong nagawa para isalba siya. Dinala ko yung 2 kapatid ko na natira na hindi tinamaan ng bala. Tumakbo kami sa bukid. Iniwan ko sila sa mga kapitbahay pero walang gustong tumanggap, baka daw kasi madamay sila. Sigaw ako ng sigaw, hinahanap ko yung nanay ko para sa kululuhan kami. Tapos sabi ko sa mga kapitbahay, tulungan nila kami na dalahin yung kapatid ko sa ospital pero walang gustong tumulong. Lahat sila takot. Tapos yung kapatid ko, nung dinala sa ospital, wala na. Dead on the spot na. Iyak ako ng iyak, parang gumuho yung mundo ko. Kasi masakit mawala ng mahal sa buhay. Maraming alaala siyang iniwan sa amin. Nag-iisa lang yung picture niya, yung ID picture niya, ginawa ko nung unang sahod ko sa trabaho ko. Pumunta ako sa Pure Gold para ipapainting yung mukha niya, palakihan yung mukha niya kasi yun lang yung picture na meron siya sa amin. Mahal na mahal ko siya. Ngayong nasa abroad ako, iniisip ko paano kaya kung buhay pa siya. Makakatikim na siya ng masasarap na chocolate kaso wala na siya. Sana kung sino man yun pumatay sa kapatid ko na yung makonsensya sila. Kasi hindi lang kapatid ang kinuha niya sa amin, kundi isang mapagmahal na kapatid na punong-puno ng pangarap para sa amin. Kaya ako ganito. Parang kulang sa atensyon. Kasi maraming beses na akong nasaktan. Gustong-gusto ko makatagpo ng totoong pagmamahal. Kasi yun yung hindi ko naranasan. Kasi yung pamilyang meron ako noon, puro away-bate, away-bate. Makikita mo lagi nag-aaway. Nakakapagod yung ganung pamilya. Kaya ako nangarap lang naman ako na isang buong pamilya, isang masayang pamilya. Na sana, ito na talaga. Sa mga taong nakakaranas ng depresyon, hindi sagot ang pagpapakamatay. Maging matatag kayo, gumawa kayo ng bagay na mga makabuluhan. I-divert nyo yung isipan nyo. Ituon nyo sa mga bagay na makakapagpasaya sa inyo. Kasi kung magpapakamatay kayo, pinapakita nyo lang na mahina kayo. Tandaan nyo, mas marami pa dyan na may mas matitinding problema, pero pilit nila kinakaya. Huwag niyong isipin na wala nagmamahal sa inyo. Maraming nagmamahal sa inyo. Huwag niyong ikulong ang sarili niyo sa lungkot. Pag gusto niyo na makakausap, pwede niyo akong kausapin. Kasi ako, maiintindihan ko kayo. Huwag niyong isipin wala nang makakaintindi sa inyo. Ang Diyos ay hindi natutulog. Maraming beses ko nang nasaksihan na huwag ka lang makalimot sa Panginoon na itutulungan ka niya. Maraming beses niya na ako iniligtas sa kapahamakan. Di kayo maniniwala. Pero ako na nagsabi sa inyo, meron tayong Panginoon na hindi tayo pababayaan. Huwag lang tayong makakalimot sa Kanya. Yun lang, maraming salamat sa pakikinig.
Naway maging inspirasyon sa inyo tong kwento ko na hindi lahat ng mga nakatawa ay masaya. Kaya pag may mga nakikita kayo sa mga social media, sa Facebook, sa newsfeed nyo na parang may mga taong nagsasabi na hindi ko na kaya, gusto ko na mamatay, pwede nyo silang i-message kahit hindi nyo sila kakilala, kasi minsan sign nyo na gusto nila na may taong makikinig sa kanila, may taong makakaunawa sa kanila, kasi yun lang ang kailangan nila. Kasi once na ilabas na nila yung lungkot at bigat na nararamdaman nila, gagaang yun, makakatulong pa kayo. Kasi yung mga taong depressed, akala nila walang nagmamahal sa kanila, walang nakaintindi sa kanila, kaya ang tanging sagot na lang ay ang pagpapakamatay. Kaya yung mga taong nakikita nyo ganun, isang simpleng kamusta lang, isang malaking tulong na yun para sa kanila, kasi alam nilang may handang makinig sa kanila. Huwag natin silang pagtawanan, bagkus atin silang kaawaan.